na po yung isang road dyan. Even sa First District din po ang tulay na nagko-connect sa Malinaw and Tiwi ay bumigay na rin po. Kaya isolated naman po ngayon ang bayan ng Tiwi. Kaya pag-pray po natin ang mga kababayan natin na ito, no? Na unpassable ang mga lugar, disconnected sa main line ng mga kalsada dahil po sa mga nangyayaring pag-collapse ng mga tulay at saka kalsada. Ingat lamang po tayo mga kaibigan, mga ka-Care. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating unang tugon dito po sa Care 104.3 The Way FM. At kung may mga updates po kayo na gustong ipaabot sa amin, ay welcome na welcome po. I-chat niyo po kami o i-text sa mga contact information na 0946-7639858, 0929359428, or 0915-931-7184. Ingat po kayo and have a blessed evening. Ako po si Mel. Bye. patuloy po na nandito pa rin tayo sa unang tugon special programming ng Care 104.3 The Way FM at tayo po ay nasa huling oras ng
pagbibigay ng informasyon ng balita at update regarding sa Typhoon Christine. At bukas po magbabalik po tayo para sa mga kaganapan, another update para sa ating coverage ng unang tugon dito sa Care 104.3. Ito po si Yvette Pao, kasama ninyo, at si... At ako naman po si Madjo Pukua na magbibigay din ng mga updates patungkol pa rin po dito sa binabantayan nating si Bagyong Christine. Yes, oo. Kumusta yung paglabas mo kanina, Ate Madjo? Yes, so far kanina dito sa part ng Piñaranda sa Rizal Street, especially dyan sa Oro site ay baha na nga, no? And nakakapasok lang na balita, buong Legazpi area ay baha na talaga. Yes, oo. Oo, hanggang tuhod na yung baha sa area. Actually, buong area na ng Legazpi. So, yung mga light vehicles ay hindi na talaga kayang dumaan pa sa mga area na kung saan ay lubog na talaga sa baha. So, mag-iingat po tayo. Exactly. And according to Kuya June, siya po ay lumabas, yung ating chief technician. Lumabas po siya para puntahan ang kanyang pamilya sa Dapdap area. Hindi na po siya nakatuloy at wala na po siyang madaanan papunta sa Dapdap area na talagang ang lahat ng dadaanan ay lubog na sa tubig. At marami na daw stranded ngayon dyan sa may gasoline station, dyan sa may... Caltex. Oo, yan. Kaya ingat po sa mga kababayan natin na nandyan ngayon. Malakas pa rin ang ulan at ang hangin. And totoo po yan. And yung mga taga Santo Domingo na na-stranded po dyan sa Legazpi, yung may isang vehicle from Santo Domingo ay kukunin po kayo para makauwi po kayo sa Santo Domingo. Yes. So hintayin nyo lang po yung yung tulong na yon. Yes, at kung meron pong mga kailangan ng tulong, maaari nyo po i-message sa atin or tumawag kayo dito sa ating mga numerong 0946-763-9858 at 0929-359-4298 at 0915-931-7184 para po naman kami din ay makahanap ng tulong or ma-i-announce namin kung in any way pwede kaming makatulong para po ma-rescue if you need rescue or anything na kailangan po may magawa po tayo. Yan. Yes. Yan, ito din, kapapasok lang sa Esteves. Ay, nako, hindi na talaga madaanan dun sa may tulay. Nako po. At talagang mataas na ang tubig. Oo. Ito yung sa papunta na sa Marquez Street at ako'y nakatanggap ng tawag mula doon sa area ng Puting Daga hanggang leeg na daw po ang kanilang tubig. Nako. At mga bangka na ang nandoon. Para i-rescue, rescue operation na siguro. May nagre-rescue na ng mga bangka. At meron pa rin doon sa mga looban na nandoon pa sila, yung mga matataas ang bahay doon, nag-accommodate na rin sila ng kanilang mga kapitbahay dahil talagang lampas leeg na daw ang tubig dito sa Puting Daga. At yung Marquez area, yung area na yon talagang lubog na sa tubig. Kaya kung kayo po ay motorista, huwag na po kayong dumaan sa areas na yan. Sa Peñaranda, Rizal Street, iwasan na po natin. Ang balita ko, galing dito yung aking son-in-law and yung aking daughter. From SM, dun po sila dumaan sa Bogtong, papunta dito sa Rawis area. So umikot sila. Umikot, oo. Kasi hindi na po talaga madaanan ang Legazpi area. At ito mula kay Mayor. Oo. Yung on the way na daw po ang isang bus from Sibragais Liner to Legazpi Terminal para sa mga stranded passengers. Ayan, oo. Talagang, ngayon nakikita din natin, no, Ate Madjo, na sa ganitong mga season na kalamidad, nakikita pa rin talaga yung bayanihan at yung kabutihan ng kalooban ng mga Pilipino na talaga nandyan pa rin yung tulungan. Totoo po yan. Information man yan na
ma-update ang ating mga kababayan or anything na matutulong nila ay talagang nandyan. Totoo yan. Yan, oo. At meron pa po tayong isang makakapanayam para magbigay sa atin ng update. Oo, galing ito, ay naku, Catanduanes din. San Andres San naman Andres. this time. Kay Brother Ronald Coronejo para bigyan tayo kung ano nga ba yung sitwasyon dyan sa Catanduanes. Especially ngayon ay signal number 2 ang Catanduanes. So, pakinggan po natin si Brother Ronald Coronejo. Good evening, Brother Ronald. Good evening po, Mama Jo, and kay another mom. Ate Yvette po. Po, medyo mahina na po ang signal dito ng ng cellphone ngayon. Kumusta po kayo dyan sa San Andres, Brother Ronald? So far po ngayon, medyo okay naman kami. Yung panahon, minsan pabugso-bugso po yung ulan.